This phone is only 7,000 pesos. Wait lang guys, may nag-comment kasi sa YouTube video ko. Ang sabi niya, bias daw ako mag-review. Wala akong negative na sinasabi sa isang produkto. So ngayon, sa video ito, gagawa ako ng review na puro negative yung sasabihin ko para maging masaya siya. Tara, let's go. Gagamitin natin itong video ni Unbox Diary. Tas manggagago tayo dito. Sakto kasi si Unbox Diary, yung mga paggagawa niya ng review, puro positive lang naman eh. So dito, ito yung gagamitin natin na material para magbigay ng mga negative feedback sa isang produkto. Okay? Game? Let's go. Minsan, 5,000 depende kung kailan mo siya binili. What? Curved AMOLED display, iPhone-like likod, iPhone-like likod, iPhone-like likod, iPhone-like likod. Anong klaseng katangahan yon? Nabibili ka ng smartphone na kamukha ng iPhone yung likod. So tingin mo unique ka na yan. Proud ka pa na yan na gaya-gaya ka. Proud ka na imitation. Proud ka? Could be the combination of flagship ni Samsung and the Apple. Could be the combination of flagship ni Samsung and the Apple. Proud ka talaga, nakamukha ka ng combination ng iPhone sa Apple. Ano? iPhone, Samsung sa Apple. Ano pang mas nakaka-proud? Yung unique ka, original, o yung gaya-gaya, imitation? Anong mas nakaka-proud doon? And boom. Okay. Ito po si S23, hindi Ultra, Plus. And this phone is only 7,000 pesos. The specs, ito na po. The processor is an octa-core T616 processor. Unisoc T616. Tingin mo maganda na yan. Tingin mo makapag-games ka na ng maayos dyan. Alam mo, may mga mas mura pang phone na mas maganda pa yung processor kaysa dyan. Kagaya nitong Vivo Y17s, 599 yung presyo. Tapos naka Helio G85 yung processor. Pagdating sa gaming sa battery life, kitang-kita mo naman na lamang dito si G85. And take note, mas mura po si Vivo Y17s. Okay? Si Tecno Spark 20, naka Helio G85 din yung processor. Pero mas mura si Spark 20 kasi 5599 lang siya. Kumpara mo dun kay Itel S22 Plus na magkano yun? 7,000? And this phone is only 7,000 pesos. Bakit di ka na lang bumili ng Infinix Note 30 o Note 30 5G na may mas magandang processor? O kaya naman yung Tecno Spark 10 5G, mas maganda rin naman yung processor nun kumpara dyan kay Itel. Yung Note 30 5G, mas maganda yung processor nun. Dimensity 6080 po yung processor nun. Kung ikukumpara mo dun kay Itel, naku po, pag-iiwanan po yon. Si Infinix Note 30 naman, ang processor niya ay G99. Mas maganda pa rin yung processor nun. Kunti lang idadagdag mo na pera, may mas magandang phone ka na kaysa magtiyaga ka dyan sa Unisoc na yan. Meron pa siyang 5,000 mAh of battery, 6.78-inch Full HD Plus AMOLED curved screen, Isa sa problema ng mga AMOLED yung tinatawag na AMOLED burn. Kung di ka pa familiar sa AMOLED burn, hindi rin ako familiar dyan. Yung AMOLED burn, nandiyan na rin siya, naka-explain na rin. Yung nagkakaroon siya ng imprint sa screen, parang may permanent ang color or image dyan sa screen. Yun yung tinatawag na AMOLED burn. Madalas mangyari yun kapag katagalan. So, ganun talaga. Pag tumatagal na, luluma, nagkakaroon ng ganun. Pwede mangyari yung AMOLED burn. For example, naka-maximum yung brightness, max yung brightness, tapos naka-steady lang siya sa isang image, sa isang, naka-open lang Facebook mo, tapos hindi nag-automatic na nag-close yung screen, tapos naka-steady lang doon ng ilang oras. Pwede siya mag-AMOLED burn. Tapos, ayun, mag-i-imprint na yung image doon. At wala na pong solution dyan sa AMOLED burn. Kailangan ng palitan yan. Kailangan palitan ng screen. So, pwede mo naman dalhin sa service center. May mga service center naman malapit dito. Guys, Market, Santa Cruz, Ermita, at marami pang iba. Search mo na lang. Meron din siyang 32MP selfie camera and 50 megapixel rear camera. Meron din siyang 32MP selfie camera and 50 megapixel rear camera. 32 megapixel saka 50 megapixel. Akala mo ba dyan nakabase para sabihin maganda yung camera ng phone? 16 megapixel nga kaya mo na magpatayo ng billboard. Anong gagawin mo dyan sa 50 megapixel, 32 megapixel? Kung hindi naman maganda yung lens na ginagamit. Pumunta nga ako sa website ni Itel, tapos tinignan ko doon yung mga specs. At yan lang yung mga nakalagay. Halos ayaw niyong ibigay lahat ng detalye. Try mong pumunta sa website ng ibang brand, tapos check mo yung specs ng phone. Makikita mo doon na halos lahat ng detalye binibigay nila. Check natin dito sa Oppo, check natin dito ha. Dito kahit pa paano maraming specs na binibigay.
pinapakita na kung ilang lens, ilang patong ng lens yung nakalagay. Kahit pa paano mas mukha naman tong legit. Hindi ko alam kung bakit nabulag yung mga customer pagdating sa megapixel. To be honest, maraming customer na pag nagtatanong sa akin, megapixel lang yung sinasabi ko, okay na, tapos na yung usapan. Pero alam mo ba, kaya gumaganda yung isang camera ng phone dahil yan sa hardware, kagaya ng sensor na ginagamit, sa lens na ginagamit, at saka sa aperture, size ng aperture ng phone. At syempre, kung maganda yung hardware na ginagamit ng camera sa phone, syempre dapat maganda rin yung AI o yung algorithm na ginagamit ng phone. Kaya kung mapapansin mo, meron tinatawag si Oppo na AI camera, ganon. Kasi ginagamitan siya ng AI, ng algorithm. Okay? So sana na-gets mo na kailangan mag-match yung hardware saka software nung camera. Okay? Wala po yan sa megapixel. Okay? 16 gigabytes of RAM, 256 gigs of internal storage. 16 gigabytes of RAM, 256 gigs of internal storage. 16 gigabytes of RAM, 256 gigs of internal memory. Lilinawin ko lang po guys na naka 16 gig of RAM siya, pero 8 plus 8 po yan. Ibig sabihin 8 gig yung physical RAM niya, tapos may additional lang na 8 gig ulit na virtual RAM. So ibig sabihin yung 256 gig na internal memory ay babawasan po ng 8 gig para ilagay dun sa RAM, para maging total siya ng 16 gig of RAM. Ganun po yung nangyayari. Okay? Alam mo ba yung virtual RAM na yan, yung RAM expansion na yan, parang kagaya din niya ng megapixel eh. Napakano lang siya. Awat ko, ba't ba nauso yung putang inang yan? Kung may RAM expansion yung phone mo, wag mong i-on. Parang awa mo na, wag mo i-on. Dahil pag mas mataas yung RAM mo, mas malakas sa battery consumption. Okay? Isa na yun sa mga tandaan mo. At yung virtual RAM na yan, wala namang kwenta yan eh. Baka calculator lang yung kaya niyang i-run. Mas effective pa rin yung physical RAM. Kaya hayaan mo na yung 8 gig of RAM na physical of RAM na gumana. Okay? Huwag mo nang dagdagan ng virtual RAM. Sisirain lang yung phone mo. Okay? Magmamalfunction lang yan. Katagalan. Kaya focus ka lang doon sa physical RAM. Kayang-kaya niya na yan. Hayaan mo na yan. Okay? Let's go. Ato nga pala yung RAM. Walang kwenta yan. Kasi sinasabi nila kapag mataas daw yung RAM, mas makapaglaro ka na mas magandang games. Ulol. Huwag ka maniwala doon. It has a nice prism effect sa likod kapag tinatama ng ilaw. Yung kanyang display is the main highlight of this phone. Wala display is the main highlight of this phone. At ayun na nga, yung highlight ng phone, yung screen display na curve. Ayun, 7,000, may curve display ka ng phone. Forma lang. Wala ibang brand nag-provide ito kundi si itel lang. For only 7,000 pesos, meron ka ng 6.78-inch AMOLED curved display. I mean, look at that. Wow, si itel lang nag-provide ng ganun. Walang ibang brand na nakapag-provide ng ganun. AMOLED screen display tapos curved display. Grabe. Alam mo kasi kapag yung isang smartphone mura tapos yung highlights niya lang yung design, ibig sabihin yung mga specs niyan nagsasacrifice, binababaan yung specs, dina-downgrade yung ibang specs. Okay? Minsan yung quality, yung tibay, minsan dina-downgrade, nagsasacrifice, minsan wala na masyadong quality check na nagaganap kasi expense din sa company yun eh. Tapos sa Mobile Legends, ganito yung itsura. Grabe, pang flagship nga ang itsura niya kapag naglalaro ka ng games dito. Finally, grabe, pang flagship nga ang itsura niya. Anong sabi? Pang flagship daw yung itsura. Itsura lang. Hindi niya sinabi kung maganda yung performance pag naglalaro, kung naglalag ba o hindi. Kung hindi ka addict sa games, hindi ka pikunin, pwede na sa'yo to. Hindi ko masasabi na smooth siya gamitin kasi mababa lang yung processor niya. Syempre, malaki yung chance na uminit to. Siguro oras lang, tagal na paglalaro mo, makakaramdam ka na ng pag-iinit ng phone kasi medyo mataas yung nanometer ng processor neto. Nakakasosyal ang dating. Nakakasosyal ang dating. Yun lang yung makukuha mo. Nakakasosyal yung dating. Yung specs, magsasacrifice talaga. Pero yung social na dating, makukuha mo. Tumingin ako sa community ng mga gumagamit ng itel S23 Plus at ang mga concern nila about sa Bluetooth, sa Wi-Fi, siguro mahina yung connection, hindi na kumakonect, saka sa battery, kahit naka-standby mode daw, mabilis malobat. May concern din na paulit-ulit about sa Bluetooth, mahirap daw kumonect. May concern din sa keyboard, minsan naiiwan yung keyboard, minsan ang tagal lumabas. Tapos yun ulit, concern ulit sa Bluetooth, walang kamatayan. Kahit sa hotspot, may problema rin. Siguro may problema talaga sa connection, sa wireless connection si itel. So yun lang sa video ito. Kung gusto mo pa rin bumili ng itel, click mo na lang yung link dyan, yung yellow basket. Yun lang naman, peace out. At nga pala dyan sa yellow basket, sinamahan ko na dyan ng tempered, saka ng case. Yun lang ulit, peace out ulit.